Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay siya ring ebanghelyo natin sa susunod na linggo, sa ika-16 na linggo ng karaniwang panahon. So bahagi ko, dalawang nag-uutugang halagang bagay, yung katarungan at awa. Baka kasi kapag masyado ka naman mawain, sabihin naman sa'yo, hindi ka nagiging mga makatarungan. Kapag naman ikaw ay nagiging makatarungan, baka pagsabihan kang hindi ka marunong maawa. Kaya bahagi ng kung saan ay kinakailangan natin tingnan. Alam nyo, para po sa kultura ng mga Hudyo, yung lumang tipan, yan ang kanilang panantayan ngayon, katarungan. Kaya very strict sila kapag pinag-usapan natin ang batas. Bahagi ko, tayo mga Pilipino, ang kultura natin ngayon, awa. Palagi tayong naaawa. Kaya kahit na kuminsan inaamin na natin, ay ang tingin pa rin natin ngayon, awa. Ano bagay yung paanyaya na pinahayag ni Jesus? Well, bahagi yun na kung saan yung namin kalimutan. Kailangan mayroon katarungan at awa. Sapagkat baka kapag hindi namin alam kung ano yung katarungan, sabihin lang sa atin ngayon, hindi awa yan. Wala ka lang alam. Pwede kasi yun ang ibalik sa atin. Hindi ka naman naawa eh. Hindi mo alam yung batas. Alam natin na kung tutusin sa order of execution na yung awa nagsisimula where justice ends. Kung hindi mo na maibigay yung sabihin, talagang lumalabag ka sa batas, hindi asa napapasok yan. Awa. Bahagi yun. Pero dapat alam mo rin una, ano yan? Alam mo ang batas. Kaya napakahalagang malaman natin ang batas. Para masabi natin na ito, awa mo na ito. Kasi kung minsan, kapag naawa mo sa isang tao, halimbawa na lang kung minsan kapag kayo natulog, sa tulong kayo, sa mga tao humingi sa inyo, kung minsan, akala nila yung pagtulong mo, karapatan nila. Akala nila kapag tinulungan mo sila, yun ay katarungan. Dapat na naman talaga akong tulungan eh. Narinig ko minsan yan, tinulungan mo siya sa iyo, kaya sa tinulungan, gawa na naawa ka. Pero sa kanya, dapat sa kanya hindi dapat mo naman talaga akong tulungan. Hindi awa ang tingin niya sa pagtulong mo. Ano yung tingin niya sa pagtulong mo? Karapatan niya, justice, ay mali. Bahagi yun. Kaya din kuminsan, kinakailangan nila rin na higit na maunawa
Tapos ay kapag tayo tumulong, sasabihin sa atin na karapatan mo naman na talagang akong tulungan, ano? Ay tayo pa yung sasama na doon. Tumulong na nga tayo. At yun pala yung tingin yung iba na tinulungan natin, hindi tulong yun. Parang lumalabas yan ay sila ay kung tawagin natin yung lalo ng mga henerasyon na yun, no? Entitlement. Yung, kaya makita natin kung isa natin, no? Na akala nila kaya tayo tumutulong ay entitlement nila, karapatan nila, bahagi yun. Well, kung sa malalim na pagkaunawa ng ating pananampalataya, bahagi yun na pwede natin sabihin na yung ating pagtulong ay isang bahagi na rin ng ating pagtugon sa ating pananampalataya. Pero dapat, nang baka mamaya, hindi tayo nakatutulong kasi yung tinutulungan natin nagiging tama. Kasi akala niya yung ibinibigay natin karapatan niya na siya ay tulungan. Hindi niya nakikita natin, hawa ito, habang ito, bahagi ng pagkilos. Kaya nga sabi pa, napakahalaga yung elemento ng ating pananampalataya sa usapin ng purgatorio. Kasi justice yun. Justice yun. Nasaan yung awa ng Diyos? Hindi ka na pupunta sa interno. Pero, hagaan pa. Kasi ang awa ng Diyos ililigtas ka mula sa tiyak na walang hanggang kapahamakan. Pero hindi mo lugar na hindi ka na magbibigay ng hinihingi ng katarungan. Kaya kailangan natin makita natin yung dalawang aspeto na ito ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Bahagi yun, kasi baka mamaya, sabi ko nga, gawa ng ating awa, baka naman hindi natin na ibibigay at naituturo ang tungkol sa katarungan. At baka naman gawa ng ating pagiging makatarungan, nawawala naman yung awa. Kinakailangan makita natin. Kaya ano yung una? Una ay makita natin ano yung batas. Kinakailangan natin malaman ano baga yung mga pinag-uutos. Bahagi yun, kaya napakalaga na alamin natin yung mga paanyaya na ipinahayag ng Diyos. Kasi doon tayo babase. Doon natin babasihan yung alin doon ang papasok sa katarungan. At doon din natin malalaman na kaya lang pala ako na-exempt sa kaparusahan. Hindi pala sa kaparusahan. Ngunit kaya pala ako ay pinatawag. Gawa ng alin? Gawa ng awa ng Diyos. Pero kinakailangan ko paring harapin ang kaakibat na epekto ng pagkakasalang ito. Kaya napakahalaga. At kung mapapansin po natin, mas mataas yung awa. Bakit? Hindi for tolerance. Para sa ibang ining binanggit kay alin, kasi sinabi nito ni Jesus na alin, hindi sana ninyo hinatulan ang walang masala. Kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habang ang ibig ko hindi ahari.
Kung hindi ka sigurado, huwag mong ilalapat yung elemento ng bawas. Ano ilalapat mo muna? Habang. Para alay. Para hindi ka magkamali. Hindi ka magkamali ng paglalapat. Bahagi yun na kung saan ay nakita ko natin. Kasi baka mamamaya, inosente yun. Walang sala. Ay inilapat mo kagad yung full extent of the law. Na kung tuusin, ay pwede mo unang ibigay ang iyong awa. Kasi hindi ka pang masigurado kung talaga ba may sala yan o wala. Bahagi mo yun. Pero paano yan na sosialin? Kasi ang lahat ng ito ay nagmumula sa kanyang pag-ibig. Pag-ibig na hindi sumisira sa paanyaya ng katarungan, ngunit higit na nagbibigay ng bigay ng kanyang awa. Kasi yun yung ginawa na Jesus Bahagi yun, yung kanyang pagkamatay sa krus para tayo maligtas sa Yarin is out of His mercy. Kaya tayo naligtas ay gawa ng awa ng Diyos. Yun ang higit natin huwag kalimutan. Hindi natin deserve na maligtas. Kaya natin na-deserve na tayo maligtas ay nagmumula ito sa dugo na lumanap sa krus ni Kristo. Gawa ng kanyang pag-ibig at awa. Bahagi yun. Pero hindi na inaalis sa atin ang pagiging makatarungan. Kaya tayo ngayon, tayo ay dadaan din sa tinatawag natin purgatorio. Kaya ito yung natin sa harapan ng may kapal. Sabi nga, sana maunawaan ng tao ang kahalagahan nito. Siguro kung maunawaan ng tao ang kahalagahan nito, mababawasan yung mga taong gumagawa ng kalokohan at mas magiging makita natin na ang tunay na pagkilos ay nagmumula sa pag-ibig at awa ng ating Diyos.